afternoon, magandang tanghali po mga kamarites. Andito po tayo sa Barangay Divisoria. Meron na naman binibentang bahay rito mga kamarites. Isa sa mga kaibigan ko, itong bahay nila mga kamarites, dito yan sa may Villa Teresa Subdivision. Maganda po itong bahay, 285 square meter, clean title, tax updated po. Bago natin tingnan sa loob, tingnan muna natin itong right of way. Pwede po pumasok yung truck, tingnan nyo mga kamarites. Diba? Hindi po ito nababahaan mga kamarites. Pasukin natin. Ito po yung gate nila. Ayan mga kamarites. At ito naman po yung parking area. Parking area. Ano? Lasa. Hay nung unang unta. Hagwa ang ito tas. Ito po yung parking area. Pwede po pumasok dito tatlong sasakyan. Tatlong wheels pwede po. Ito po yung bakanteng lote nila. Meron po silang mangga, niyog, dalawang punong niyog, isang punong mangga. Ito po yung bakanteng lote. Pwede po tayo dito magparty-party. Pwede natin lagyan ng table or waiting shed, mga kamarites. May sariling CR din sila mga kamarites dito sa labas. Itong CR nila mga kamarites para ito sa mga bisita. Common ano to, CR. Ito, CR at washing area nila rito sa kabila mga kamarites. Ito yung washing area nila. Ito po yung washing area. Ito po yung CR. Ayan mga kamarites, hindi na natin ikutin, makikita naman ninyo. Ayun, pasilip na lang magtulas ha. Pasilip ta. Ayan yung bakanteng lote rito sa kabila. Oh. Pakita rin dito. Yung building. O, ayan po mga kamarites. Yan yung bahay. 285 square meter ito mga kamarites. May ilaw tubig. Yan. At updated po ito sa tax. Clean title. Pwede po to sa bank financing. Pwede through Pag-ibig. Pwede din po ito 2 gigs. Ayan. Dito tayo dadaan sa may kitchen mga kamarites. Ito yung kitchen nila. Wala na rito yung may-ari. Tinatira na lang sa ibang tao. Ayan. Dito tayo sa sala mga kamarites. Ito yung sala. Tingnan niyo yung ano, yung ceiling. Ceiling ng kusina. Ayan. Ayan. Ito yung sala. Ceiling. At yung pintuan niya mga kamarites, may ukit-ukit pa oh. Kahoy. Nara ito mga kamarites, mabigat. Hindi po ito madaling aanayin. Ito yung kwarto. May 3 kwarto sila rito mga kamarites. Sa loob ng bahay, 2 banyo at 3 kwarto. Ito po yung kwarto nila mga kamarites. Ayan. Ito po yung kwarto. Ayan. Tingnan natin dun sa kabila. Sarado po yung main nila, yun ang ginawa nila master bedroom. Ito yung master bedroom dati ng may-ari. Ito yung master bedroom. Konting ayos na lang po mga kamarites, pintura na lang ang ayusin dito sa loob ng kwarto. Ayan mga kamarites. At mayroon silang emergency exit. Ito po yung emergency exit po ito mga kamarites. Meron siyang grill. Hindi po ito madaling pasukin ng magdanakaw. Ito po yung banyo. Ayan. Ito po yung banyo. Ayan. Akyat tayo dun sa taas mga kamarites. Hindi pa natin napunta yung banyo rito sa kabila. Ano? Ito po yung banyo sa kabila. Ayan mga kamarites. Okay na. Akyat tayo sa taas. Akyat tayo sa taas. Tingnan natin. Ayan mga kamarites. Akyat tayo. Dito tayo sa taas mga kamarites. Pwede pa natin ito lagyan ng kwarto. Pwede pa ito lagyan ng kwarto mga kamarites. Tingnan nyo. Ayan. Overlooking yung kapitbahay at saka yung mga bakanteng doon nakikita. Ayan mga kamarites. At dito silipin natin
Ayan mga kamarites. Diba? Oh, ang ganda. Ano pa hintayin natin mga kamarites? Pag-usapan natin yung presyo sa ibaba. Tara. Yun na nga mga kamarites, na ikot na natin itong buong bahay ng kaibigan ko. Ayun nga mga kamarites, sa 285 square meter, clean title, tax updated, may ilaw tubig, may 3 kwarto, meron pong 3 CR. Sa labas yung isa, 2 sa loob. At pwede po tayo magpagawa pa ng isang kwarto dun sa taas mga kamarites. May garahe, pwede pumasok 3 wheels. At sa tabing daan po ito mga kamarites, itong place nila mga kamarites, pwede po tayo magpalagay rito ng groceries, water refilling, cash in, cash out. Pwede po rito magnegosyo mga kamarites kasi wala pong store. Nasa labas po yung mga tindahan nila. Subdivision po ito mga kamarites. Ano pa rin hinintay nyo? Sa 285 square meter, 5.5, bilhin nyo na.